Breaking news po ito. Grabe itong ginawa ni Senador Marcoleta. Nasupalpal po ng husto itong si Martin Romualdez. Naku, panoorin yung mga kababayan. Nagulat yung mga tao kay Senador Marcoleta. Ganito pala bumanat ito. Ganito pala magalit si Senador Marcoleta. Talagang binibira kahit sino. Mga kababayan, eto na po. From 1 billion in 2018, 2019 pagkatapos pinakamataas nyo 2023, 1.2 billion. Pagkatapos biglang bumagsak sa 200 million. Then 100 million in 2025. Fortunately, sa NEP nakikita namin parang itataas nila sa 450 something million. Paano kayo makakalaban nito, madam? Kasi parang sa digmaan lang ito eh. If you are not complete with ammunition, how do you think you are able to survive the battle we call tourism? We have nothing but a plastic bullet, Senator, That's not good enough, Madam Secretary. which is why it is also of grave concern to us that Nagtataka lang kasi budget has ako, been reduced. kasi 2025, wala pa ba si former Congresswoman Migs sa iyo noong 2025? Wala pa, ano? Siya na ba noong 2025? Ngayon? Congresswoman Migs po, can I clarify po, sino po si Congresswoman Migs? Hindi. Kapag-alan niya ba to? Kapatid. Kapatid. Indo. Ikaw ba yun? Sorry kasi parang kamukha mo siya. Indo. Kasi kasama ka, colleague ko siya. Medyo malabo ang mata ko, malayo pa siya. So kala ko kasi nandit siya, kasama niyo siya ngayon. I meant to ask you sana, you could have utilized her kung siya si Migs, no? To charm the Speaker of the House of Representatives. Kilala mo siya, ma'am, di ba? Hi, Sen, Mr. Chair. Yes. No, ako si Marga Nograles. I'm the Chief Operating Officer of the Tourism Kaya po Province. yung butihing wife ng aking kaibigan, Caro Nograles. Kayo din po yung nagbigay sa akin ng magandang polo na dalawa. Yes, Sen. Pasensya na po, napagkamalan ko kayo po si Congresswoman Migs. Pero kahit na ganoon, kasi si Kong Carlo tsaka si Congresswoman Migs, magkakamag-anak naman kayo. Bakit hindi nagamit ni Secretary para i-charm si Speaker Martin Romualdez? Para sana itong hindi naman 100 million. Ang layo naman ito, it's less than 10% of your original appropriation para sa promotion. Promotion pa naman ito eh. Paano nyo namang ipopromote naman ang industry? Wala bang explanation from 1.2 billion, ginawan 200, pagkatapos 100 million? What was the explanation, madam? Kasi pwedeng i-reverse ni chairman ito eh. Pwede niyang ibalik sa 1.2 billion eh. Mr. Chair, ano? As long as you are able to justify. Mr. Chair and Senator Marcoleta, first of all, I think what has become abundantly clear to us in the department is that the power of the purse lies entirely with Congress, and therefore the exercise of their discretion is beyond our control. Notwithstanding that, when I learned of the slashing of the budget, I did make my appeals and sought to have interventions and representations with the leadership in order to plead that the budget not be slashed in the manner that it was. But at the end of the day, we can only ask, and it is for them to deny. And clearly, exercising this power of
the purse, the budget has fallen victim to that. I wish to clarify that it is also not a Sorry to matter. interfere. Doon po sa punto, no, I would just like to ask, the budget, yung pong pinapoint out ni Senator Marcoleta, 2025 secretaries, 100 million. That's But correct. the NEP of this was about 500 million. So it was That is slashed correct. after the sa GAA, it became 100 from a NEP of 500 million. That is correct, Mr. Okay. Chair. Please continue. Pero, Mr. Chair, alam mo, na-politika lamang ito. Alam ko naman eh. Dahil sa... But the chief casualty is the Filipino people. If you are unable to promote the tourism sector, mawawalan po ang Pilipino. Dapat hindi pinipolitika ito eh. Anong problema eh? Kasi ako, na-feel ko mismo ang politika doon eh. Kahit wala kang kasalanan, pinagtatanggol mo lang ang tama. Katulad nyo, politika ang nangyari. How else will you be able to explain this? 100 million from 1.2 billion. Alam naman nila kung anong epekto nito eh. O mga kababayan, nakita nyo po, mula 1.2 billion, tapos ginawang 100 million lang. Eh paano mo mapopromote ang tourism sa Pilipinas? Mga kababayan, napakaganda ng ating mga lugar na mga bakasyunan. 'Di ba Pilipinas ang pinakamagagandang mga beach dito sa mundo? Boracay, Palawan, El Nido. Ang dami po mga kababayan. Eh paano mo ma-promote ang tourism ng Pilipinas kung ang budget mo 100 million? Ginawang 10%, mga kababayan. Eh sabi nga ni Senador Marcoleta na politika lang ito. Dahil nga po, 'di ba, parang may hidwaan yung Nograles at itong grupo ni Martin Romualdez. Kaya tinapyas itong tourism. Mga kababayan, kung nababalitaan niyo yung mga umaarangkada na balita diyan sa social media, eh kaya tinapyas ito. Kaya pinapaliwanag ni Senador Marcoleta na napolitika lang ito. Kasi si Senador Marcoleta, nung nasa Kongreso pa siya, eh inusig siya at hindi siya binigyan ng committee. Hindi rin siya binigyan ng budget ng kanyang distrito. Kaya dito mga kababayan, eh talagang may grounds itong si Senador Marcoleta na sabihin na politika lang ito. Isipin yung 1.2 billion hanggang ginawang 100 million. Paano mo mayu-utilize yung marketing, promotional ng tourism sa Pilipinas kung wala kang perang hawak, kung wala kang budget? Hindi mo masustain yung stability ng ating tourism. Kaya nga napag-iiwanan tayo mga kababayan eh. Dahil nga po sa politika. Kung hindi ka nila kaalyado, kawawa ka. Gaya ni Senador Marcoleta. Di ba mga kababayan? Tuloy pa natin. You will not be able to pursue anything good here. Promotion po ito eh. Nakikipaglaban po tayo. Ang gaganda po nung tourism packages ng ating, wag na tayong lumayo sa malalayo pa, like Dubai or what. Dito lang sa Malaysia, sa Thailand, sa Vietnam, kung wala po tayong sapat na perang gagamitin para lumaban tayo, you're merely spinning wheels. So, Mr. Chair, kasi siguro nasa balikat mo ngayon na ibalik natin ito. Siguro. Kung gusto po rin nyo. Salamat po, Mr. Chair. Ako na lang ang Thank you, Senator Marcoleta. I guess you hit the nail right on the head. Mukhang yun na nga rin ng point out talaga natin sa umagang ito. So again, for the record, Madam Secretary, yung budget of 2025 from 500 million, the NEP, it was slashed to 100 million. I wanted to find out yung 2024 if it's the same
500 also. And then it became it was slashed to 200 million. So now, yung NEP natin is about 500 million. We're still awaiting for the HGAB, no? After the budget deliberations. But at least now you will have, be rest assured that you will have allies here right now, no? Senator Marcoleta put it, the way we put it, na it's sad that politics has again, I'm hoping it's not, pero it seems like it, no? That Ayan mga kababayan, yung sinasabing NEP, mga kababayan, ang ibig sabihin po, in a budget context, NEP or NEP stands for National Expenditure Program, which is the President's proposed national budget submitted to Congress in the Philippines. So yung 1.2 billion, ito po yung NEP na National Expenditure Program na allotted po dito sa tourism natin. Isipin nyo mga kababayan, 1.2 billion, kinaltas ng kinaltas hanggang naging 10%, naging 100 million. Paano ka makikipagpaligsahan sa Malaysia, sa Thailand, sa Singapore, sa Hong Kong, Indonesia? Wag na tayong lumayo, mga kababayan. Paano mo ma-promote ang Pilipinas kung kulang ka sa materyales? 100 million. Mga kababayan, ang ginawa kasi mga kababayan, pinulitika. Yung 1.1 billion, yun yung kinurap. Baka nga ganun yun ang sinasabi ng mga netizen Baka kinurap yan. So kinuha yung budget ng tourism para sa kanilang personal na interest. Grabe si Senador Marcoleta. Nakikita talaga ang katotohanan mga kababayan. Ulitin pa natin. it's not the legislators who are victims here. It's the Filipino people who will lose the opportunity. And I don't think we can really compete with 100 million compared to our ASEAN neighbors budget. Yung pong na-point out nyo, no? Talagang, as you mentioned, malayong malayo. I was able to see earlier, no? Can you flash it on the screen? Yan po. That's how much, if you could compare to our neighbors, yun po siguro, Malaysia na lang, Vietnam, ano pa ba iba? Thailand, and how far are we? Para so that the committee will just be on record, we will have an idea as to what kind of budget the Department of Tourism is working on right now. Mr. Chair, Yusek Verna will answer the question. Please proceed. Good morning, Mr. Chair. Actually, on the screen, we have a comparative analysis of the various ASEAN budgets in relation to tourism development. So for 2024, for example, we have Indonesia having an amount of about 234 million compared to the 52 million of the Department of Tourism in terms of dollars. For Thailand, it's 168 million dollars. For Malaysia, it's 262 million dollars. For Vietnam, it's 148 million dollars, and Singapore is 431 million dollars, the biggest budget among the ASEAN countries. So it's really very, very far and very big compared to the budget that has been allocated to the Department of Tourism. O mga kababayan, sa Thailand na lang po, 148 million dollars. Converted po sa peso, ilan po? 8 billion. 8 billion. 8.4 billion. Mga kababayan, ikumpara mo po sa Pilipinas na 100 million. We are far behind. Naiiwanan po tayo. Napag-iiwanan tayo ng mga kapitbahay natin sa Asia. Na instead na tayo po ang pinakamagandang tourism, mga pasyalan, bakasyunan. Nandito na lahat yung mga
magagandang mga beach na white sand. Palawan, Boracay, El Nido, Bohol, Siargao. Dito na lang sa Zambales, huwag ka nang lumayo. Batangas, hindi natin napopromote ng maayos kasi nga itong tourism hindi nila binibigyan ng allotted na budget. Grabe mga kababayan, no? Tapos gagawin lang nila, kukunin lang nila, kokorap lang nila itong mga opisyal na ito ng gobyerno na mga gaya sa flood control, 'di ba mga kababayan? Kinain nila at nabuwaya ang mga budget natin. Kaya dito sa tourism na ito, hindi na po promote at talagang bagsak yung turismo natin dahil hindi binibigyan po ng pera na pang-promote. Grabe 100 million kumpara sa Thailand, 8 billion. Ang lupit mga kababayan ng grabe. Yung po Cambodia, I think Cambodia is also getting a lot of arrivals. Are they spending so much also? In And- terms of Cambodia, Mr. Chair, we have the figure for 2023, but this one is about $20 million. But 2023, that's the only figure that we have been About able a to- billion pesos. About 1 million something 1 billion pesos, pesos. yes. Yung Vietnam, again, ma'am. Vietnam is about for 2024. Just a minute. Their budget is about $148 million. So in peso, that's how much compared to us? That's to ours? about 8.4 billion. billion. 8.4 billion. 8.4 billion. So they're spending 8.4 billion to Grabe. compared to our 100 million. Ganun ba? O mga kababayan 8.4 billion sa Cambodia, ikumpara mo sa 100 million na po, napakalayo po. In difference? Yes, Mr. Chair. 2020, 4 billion. 8.4 billion. So they're spending 8.4 billion to compared to our Cambodia. 100 million. Ganun ba yung difference? Yes, Mr. Chair. 2024. Sila O mga kababayan, ilan po ang nakurakot nila sa flood control project? 1.9 trillion. Mga kababayan, trillion po. Kung ibigay mo yung 10 billion dyan sa 1.9 trillion na kinurap ng mga congressman na ito na nasa DPWH sa mga kontraktor, di ang yaman ng Pilipinas. Diba mga kababayan? Nako po, grabe history na corruption ito. big difference, huh? Anyway, probably budget season's coming up soon. Probably if we can have another presentation, having a matrix comparison, maganda ito makita nila. It will be nice that if we can present this so that we'll have the other senators will have a better appreciation of the comparison to the promotions budget that we have in terms of pesos also, para lang makita natin in terms of dollars and pesos. So that, we'll have an idea on the kind of budget that you're working on. And in spite of that, at least we're still able to perform, by trying to be innovative, I guess, by making do with what you have, the meager resources, no? O yan po mga kababayan, gaya po ng Department of Education. Binigyan po si Sara Duterte ng 5 billion. Tapos may lumapit sa kanya ng mga congressman. Gusto pang hati-hatiin yung budget. Ang ginawa ni Sara Duterte, ayaw niya. Sabihin mo kay Martin, hindi pwede na mahati-hati itong 5 billion na ito. So ang ginawa po ng Kongreso, nag-propose sila ng another 10 billion. Yun po yung kinuha at pinaghati-hatian nila sa mga anomalyang ito. Yun po yung sabi ni Sara Duterte, mga kababayan. Kaya anong masasabi nyo po? 'Di ba? This is some kind of smell something fishy na ito yung nagiging way ng korupsyon sa mga pagtatapyas nila ng mga budget ng ating mga ahensya gaya ng
Department of Education saka itong tinatawag na Department of Tourism. Napakalayo natin mga kababayan sa ibang bansa. Bilyon-bilyon ang ginagasto ng mga bansa sa Asia para lang mapaganda yung tourism, pero sa Pilipinas, bagsak pa rin tayo. Tayo ang pinakamaganda na bansa, mga talagang naggagandahan na lugar na bakasyunan, hindi natin mai-promote ng maayos kasi nga po, corruption in the Philippines is like a crocodile. Nagtabaan na mga kababayan, mga kontraktor, nagyayamanan, bilyonaryo, mandaming sports car, pinagyayabang pa, na-flex pa sa social media, nagbabayad pa sila ng mga journalist para lang ma-promote sila ng eleksyon. Nagbabayad sila ng milyon-milyon. Yan yung pasabog ni Vico Soto. Mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Isang like, isang share po, at isang subscribe. Maraming salamat po ng marami. Anong masasabi nyo po kay Senador Marcoleta? Matapang, may paninindigan, walang inuurungan, mayaman ka man o big time ka man. Kung may kasalanan ka, makukulong ka. Yan po si Senador Marcoleta. Mabuhay po.